Hey class, welcome to lesson 8. So this is percentage fundamentals and word problems. So I do hope na yung mga lessons natin from the previous videos ay very clear sa inyo. Especially yung sinundan lang nito, which is fraction to decimal, then to percent na pagko-convert. Okay? Kung mapapansin nyo dun sa lessons natin, nagpo-progress talaga siya. So from fraction to decimal operations. And then now, mag-zoom in lang tayo dun sa percent. Okay? And then magta-touch din tayo ng ilang word problems involving percentage. Okay? So dito na papasok yung madalas nakakita kayo ng tanong about interest, discount. So fundamentals ng na kung saan ginagamit natin yung percent. Okay? So siguro, kung yung mga estudyante, kung magtatanong sila sa akin, Sir, ano ba yung mga topics na nagagamit talaga sa pang-araw-araw or yung mga common problems sa buhay, kumaga real life, most of the time, yun yung mga problems involving this topic. Okay? Kasi very common yan. Mga percent discount, di ba? Pag sa mall, may mga tinda sale, ano pa ba? Value added tax, naka-percent din yan. So magagamit natin yan. Okay? Now, let's move on to the topic. As we solve the problem, merong isang very common formula na posible na discuss naman na ito sa classrooms nyo, which is this P equals B times R. And then, so pagdating sa topic na to, possible na encounter nyo na itong triangle na to, which is P, tapos nasa baba is B and R. Okay? Na kung saan nangahulugan yung P na percent. Okay? And then R is yung rate. And then yung B is the base. Okay? Yung kinukuha na natin ng rate. And then, how to interpret this triangle? Basically, yung P is equal to base times rate, B times R. So, siguro na-introduce ito ng mga teachers nyo sa school. And then, B, kapag yung B yung hinahanap nyo, ang ibig silang sabihin lang yan is P over R. Kaya lang siya in-illustrate using a triangle. Mas madali yan sa ulo yung formula. Although, and then kapag R naman yung hinahanap, it's going to be P over B. Pero, okay, huwag kayong kabahan na. Para sa akin kasi, hindi ko din naman talaga tinitignan yung triangle na to kapag nagsasolve ako ng ganitong problem. Meron kasi akong dalawang issue sa paggamit nito. Okay? Number one, most of the time, yung estudyante, dahil letter P ito, percent, ang nasa utak nila, kapag sinabing percent, yun yung merong ganitong symbol. Which is mali. Okay? Yung may symbol na ganito, yun yung rate. Okay? So, yung R, yung rate, yan yung merong percent na symbol. And then, yung P tsaka B, ito yung mismong whole numbers. Okay? And that's one. And then, second issue ko dyan, na nagpapalito din sa akin, nung estudyante ako, madalas ang unang pumapasok sa isip ko, yung mas malaking number, yun yung B. Kasi, i-determine mo, sino ba yung P, sino yung B? Diba? Ang una kong iniisip before is yung mas malaking number, yan yung base. Okay? Yan yung kabuuan. Pero hindi yun laging tama. Okay? Lalo na kapag nagdi-deal ka na with percentage, with the rate na mas malaki sa 100%. Okay? Magbigay ako ng example. Halimbawa lang kapag sinabi mong 25% of 100, so tama yon, di ba? 25%, ito yung rate ng isang 100. 25% ng 100 is 25, not 100. So ayan, tignan nyo. Ito yung pinaka-rate. Ito yan, R. Ito yung pinaka-base, and ito yung P. Okay? So number 1, yung P na 25, iba yan dito sa 25 na 25%. Okay? And then, yung B na 100, yan normally yung mas malaking number between the P and the B. Okay? Ngayon, paano kapag halimbawa naging ganito na siya? Sabihin ko ng 205%. 205% ng 100. Ano ang 205% of 100? Di ba ang 205%? Paano nyo kino-convert to decimal? Di ba 2.05 lang yan? Move 2 decimal places to the left. Mula dun sa previous lesson. And then, times mo lang yan sa 100.
So, what is 2.05 times 100? E di, i-move ko lang din yan pa kanan. So, that's 205. Tama? So, nagigets nyo yung sinasabi ko dito. Tingnan nyo. Ito yung P, ito yung B, ito yung R. Okay? Again, yung R, ito yung may percent. Okay, fine. And then, between P and B, sa case na to, nag-deal na ako sa 205%. Yung P yung mas malaki. Okay? So, meron lang kasing normal na parang connotation, kapag base, ito yung mas malaking value. Okay? So, yun lang yung issue ko kapag ginamit ko yan. Which is, ako lang naman yun, kaya ako nalilito. But, now, let's move on sa mismo mga questions, which I think mas maiintindihan natin. And kapag nasanay kayo, madali nyo na siya intindihan. Ginawan ko din siya ng pattern such that ito yung mga common ways kung paano tinatanong yung mga questions about this P equals BR. Okay? First is very simple. What is 25% of 100? So, paano natin isosolve yan? So, ang gagawin mo lang naman dyan is, di ba pag sinabing off, ibig sabihin lang naman yan is times. So, 25% times 100. Okay? Since 100 to, and then ang percent is also 100, actually parang bumalik ka lang dyan. So, parang 0.25 times 100, di ba? Ang 25% ay katumbas ng 0.25. And then, ano yung sabi natin dun sa previous lesson? Kapag nagmumultiply ka to a multiple of 10, i-move mo lang yung decimal places pa kanan, depende sa bilang ng 0. So, dalawa yan, di ba? So, 1, 2. Kaya ang sagot lang din dyan is 25. Okay? Nagkataon lang din na 25 na kagad yan kasi 100 naman yung base. Next, 25% of 200. 25% of 200. So, ibig sabihin lang yan is, anong ibig sabihin nun? 0.25 times 200. Okay? And then, multiply na kayo ng, ano na i-apply nyo dyan? Inaral na natin yon, which is the multiplication of decimals. So, 0.25 times 200, hindi ko na ipapakita, pero do the solution sa inyong sketch paper. Ano sagot nun? The answer is 50. Okay? Now, kapag mga ganyan, isipin nyo na lang lagi, basta ang percent is per 100. Okay? Ngayon, alam nyo na kanina na ang 25% ng isang daan ay 25, di ba? E dinoble mo lang naman yung 100. Kaya, dahil ang pinaka-base mo na is 200, kaya naging 50 lang din yun. Okay? So, madali lang talaga siyang intindihin. Para ka na lang din nag-ratio and proportion. Okay? Next, punta tayo dun sa next format na common question. Sabi, 50 is what percent of 100? Okay? Kapag ganito na yung format, isipin nyo lang, 50, anong porsyento siya ng 100? So, ibig sabihin, kumbaga, siya ay, out of something. So, para siyang 50 out of 100. Okay? Mula doon sa kabuang 100, anong component yung 50? Yun lang naman yung sinasabi nun. So, ang gagawin nyo lang dyan is i-divide nyo lang siya, tapos, times nyo lang sa 100 kasi ito yung mag-signify na lalagyan nyo ng percent sign. Okay? And very obvious din dito na ang hinahanap sa atin is yung rate. And alam natin kanina na ang rate, ang formula niya is, ano yung formula nito? P over B. Okay? Although, dito nga papasok yung confusion ng ibang estudyante. Yung letter B ba yung laging ito ba yung laging malaking number? So, ang maging question dyan sa'yo, gagawin ko ba yan 50 over 100 or 100 over 50? Okay? Yun lang yung magiging possible confusion. Kaya dapat, kumbaga, i-translate nyo na sa Tagalog yung question. Okay? So, 50 out of 100, alam natin na mula din sa previous lesson, anong decimal nito? This is just 0.5. Tama? Pag translate mo to percent, dahil ita-times natin siya sa 100, move 2 decimal places pa kanan. 1, 2. So, the answer is 50%. Okay? Ayun. Next, 60 is what percent of 200? Okay? So, halimbawa, 60 is what percent of 200? So, magiging 60 over 200 and then times 100. So, ito naman, para ka na lang nagmumultiply ng fraction, di ba? So, anong pwede kong gawin dyan? I-cancel ko yung dalawang 0 sa taas and then sa baba. So, meron na akong 60 over 2. Anong 60 over 2? That is 30. And then, lagyan mo na lang ng percent. So, the answer is 30%.
Now, meron akong question na wala dito. What if ang tanong is 200 is what percent of 60? Paano kapag ganito na yung question? Di ba? Ito yung sinasabi ko na hindi merong isang malaking number dyan, yan na lagi yung i-assign nyo as letter B. Kailangan intindihin nyo yung problem. So ngayon, ang 200 daw ay anong porsyento ng 60? So ang mangyayaring formula mo dyan is 200 divided by 60. And then times 100. Laging may times 100 kasi again, ito yung magde-denote na dudugtungan mo ng percent symbol mamaya. Okay? So ano mangyayari dyan? Cancel ko tong isang 0. Tapos, divide ko to sa, ang 200 divide by 6 ay, ilan ang 200 divide, hindi, ano pa pwede kong gawin? Itong 10 divide by 2 is 5, ang 6 divide by 2 is 3. Okay? So, meron akong 200 times 5, 1,000 over 3. So, the answer, fraction pa lang to. Kailangan natin percent. 1,000 divided by 3 is, so 1,000 divided by 3 is 333.3%. Okay? Okay? So, ito, i-divide nyo lang naman yan, di ba? That's 1,000 divided by 3. Pakita lang natin. So, magiging, walang katapusang 3. So, 1,000 divided by 3, magsisimula ka dito sa 1 divided by 3, wala. So, 10 divided by 3 is 3. 3 times 3, 9. Tapos, magiging 10. So, hopefully, nasusundan itong part na to. Tapos, magiging 10 ulit. Ito na yung huling 0, di ba? So, 10 divided by 3, 3 ulit. Tapos, 3 times 3, 9. Endless yan. Tapos, since 1,000 yan, nandito yung decimal point, ilalagay ko lang din yung decimal point dito. Okay? Tapos, meron ka na ditong 333 na yan. May bar na yan. Okay? So, that's why 200 out of 60 times 100 is 333.3%. Or you can simply say 333%. Okay? The next letter E, 40% of what number is 40? Okay, ayan. Kapag ganito naman yung tanong, mas madali na lang din intindihan. 40% ng something is 40. Parang medyo algebrang approach na lang din, di ba? So, para lang yung, sabihin na natin yung variable natin is x, di ba? Gagawin ko na tong x. Tapos, tinimes mo lang naman yan. Tapos yung 40%, ano bang decimal yan? 0.4. O kaya naman, ang recommendation ko sa inyo, gawin nyo na lang fraction, mas madali. So, para siyang ganito. 40 out of 100, yan yung equivalent ng 40% times x is equal to 40. Tama ba? Okay? And then, ano nang gagawin nyo dyan? Di cross-multiply nyo na lang to. Magkakaroon ako ng 40x equals 40 times 100. Gusto mong masolve yung value ng x. So, divide both sides by 40. So, the answer is, ito cancel lang din. So, the answer is 100. Okay? Ganun lang kasimple. Baguhin naman natin yung tanong. Gawin natin 40% of what number is 80? So, 40% of what number is 80? So, ganyan naman siya isa-solve. Ganun ulit. Again, may option kayo na gawing decimal. Pero, ang recommendation ko, gawin nyo lang fraction to. So, magkakaroon ako ng 40 out of 100 na nakatimes sa x equals 80. And then, solve for x na. Mukha na siyang algebra na normal. So, anong gagawin ko dyan? Ang gagawin ko dyan is, ililipat ko yung 100 dito kasi cross-multiply. And then, divide both sides by 40. So, pag ginawa ko yun, anong value ng x? 80 divided by 40 is 2 times 100 is 200. Okay? So, the answer here is 200. Okay? So, ayan. Paulit-ulit lang naman yung format yan. And then, you have practice 1 here for you to solve. Okay? So, pwede nyo i-pause yung video. Pwede nyo panoorin pabalik kung hindi nasabayan yung ilan or kung kailangan ng guide. Then, you solve for this practice 1 and then ilagay natin yung tamang sagot para ma-check nyo kung tama yung sagot nyo. Okay? Okay, so ito na yung sagot natin for practice 1. Hindi ko na ipapakita yung solution. Hopefully, nakuha nyo rin yung tamang sagot.
Kung merong mali, then try to solve it again using yung explanation lang din natin dun sa sample part. Okay? So letter A is 225, 112.5, 11% or 11.1%, or lagyan nyo rin ng bar kasi paulit-ulit lang yan. And then 13%, 80, and then 81. Okay? Now, let's move to the problems. Okay? So, involving itong mga percent na to. Okay? So, unang problem natin dito. There are 50 students in a class. If 12% are absent on a particular day, how many students are absent? How many students are present? Ayan. So, maganda visualize lagi natin ano yung kabuuan ng isang problem. So, sa case na to, meron kang 50. And then, ang sabi, parang ito yung total. Okay? And then, ang sabi, yung 12% absent. And then, ang tinatanong, how many students are absent? So, anong gagawin natin dito? Kunin lang natin yung 12% ng 50. Okay? So, para makuha yon, yung 12% of 50, paano natin isosolve yan? Ang mangyayari lang dyan is, para ka lang nag-solve ng 12 out of 100 ng 50. Tama ba? Or, up to you, if you want to make it decimal, 0.12 times 50. Ganun lang kasimple. Ginawa ko lang siya fraction dito para mas madali lang tignan or isolve. So, 50 out of 100 is already 1/2. Tama? 12 divided by 2 is 6. So, ang absent, ang 12% katumbas nito ay 6 students. And then, how many students are present? Eh di kung 6 ay absent, ilan ang total? 50. So, ilan ang present? Eh di 44. Okay? Tapos, pag tinanong, how many, like what percent of the class are present, di ba? Or is present. So, ilan na yun? Ang gagawin mo naman is 44 out of 50 times 100. Okay? So, o kaya naman, tandaan nyo na ang percent is always per 100. Ano ba ang bubuo sa 100 kung meron ka ng 12%? Diba? Ano yun? 88%. And, mapuprove nyo rin yan. Tignan nyo. 44 over 50 times 100. Ano ang 100 divided by 50? 2. 2 times 44, 88. Ayun. So, 88%. So, tama yung sagot natin. Okay? So, ganun kayo mag-process ng mga ganitong problem. Very easy lang siya, di ba? Basta, maganda lang or tama lang yung pagkaka-visualize nyo, and then alam nyo naman kung paano yung fundamentals, kaya-kaya nyo siyang masolve. Okay? Next, practice. So, pwede nyo, i-pause nyo yung problem, yung video, tapos sagutan nyo muna, and then ipapakita natin yung solution for this. Okay? So, in a survey conducted by SWS, 30% said that they are satisfied with the community. So dun sa isang survey, 30% satisfied daw. Okay? With the projects of Barangay Malakas officials. And then on the other hand, 50% said that they are not happy. Okay? And then, 78 people from survey has no comment. And then, merong nagsabi, no comment sila. Pero, instead of giving the percent, ang binigay is yung absolute number, kung ilan. Tandaan nyo yung kada porsyento na yan yung may bilang nakatumbas yan. So, itong no comment is 78. So, how many are satisfied? How many are not happy? So, ito yung mga tinatanong. How many are not satisfied? Ito yung unang tanong, letter A. And then, how many are not happy? So, ito yung letter B. Ito yung hinahanap. And then, what's the total population? So, ito yung pinaka-hinahanap. Letter C. Ano yung total population? Okay? So, now, tignan nyo nilista lang natin siya ng ganyan, tinabulate kumbaga. Pero mas madali na siyang maintindihan. Ano yung pwede nating unang clue dito? Sabi ko sa inyo, pag sinabing percent, it's just per 100. Kung meron na akong 30%, meron na akong 50%, ilang percent na lang kaya yung nawawala na magre-represent doon sa no comment? Eh, di ba? 30 plus 50 is 80%. So, ilan nawawala? 20%. Ayun, 20%. Okay? So, ibig sabihin, ang 20% noong total population ay 78. Okay? So, ano nang i-apply natin dito?
So parang ang ibig sabihin na niyan is 20% of the total population, i-represent ko as xi 78. Okay? Diba? Ito yung isa nating sinosolve din kanina. So, paano ko isosolve yan? Pwede kong gawin 20 out of 100 times x is equal to 78. So, paano ko isosolve to? Gagawin ko lang dyan para matira yung x is, so 20x is equal to 78 times 100. Divide both sides by 20. So, anong x value? Oops. Zoom in lang natin. So, 100 divided by 20 is 5. Tama ba? And then, 78 times 5 is, 78 times 5 is 40. 7 times 5 is 35 plus 4, 39. Okay? So, 390. So, ibig sabihin, ang total population na sinurvey nila is 390. Okay? So, ilalagay ko na dito. So, may 20% na tayo and then 390 yung total. So, ngayon, pag tinanong na ilan yung satisfied, ano nang gagawin natin? Kukunin natin yung 30% ng 390. Pag tinanong ilan yung not happy, kukunin natin yung 50% ng 390. Unahin ko na yung B kasi 50% madali. Anong 50% ng 390? E di, ano yan? 150 plus 45. 195. Okay? So, 195. Ayun. And then, anong 30% ng 390? Ang pwede kong gawin dyan, pwede nyong igawing 0.3 times 390. Di ba? O kaya naman, ang gagawin ko dyan para mas madali, 30 out of 100. Ito times ko lang sa 390. So, ano yan? Ano mangyari? Itong 0 cancel. Tapos ito cancel ko din itong isang 0 sa taas, 0 sa baba. So, meron akong 3 times 39. 3 times 39, ilan yan? 9 times 3, 27. 3 times 3 is 9, 10, 11, 117. Ayun. So, 117. Okay? Now, itotal lang natin. 117 plus 195 plus 78. Dapat ang total niyan is 390. So, 7 plus 5 is 12 plus 8, 20. 2 plus 1 is 3 plus 9. 12 plus 7, 9. 12 plus 7, 19. Then carry 1. So, 390. Okay? So, yan. Ganyan kayo magsasolve ng mga ganyang klaseng tanong. Mukha lang siyang mahaba, pero actually very straightforward siya, di ba? Kung lilinisin lang natin yung approach niyan, parang ang ginawa lang natin. Tignan nyo, ito yung percentage. Tignan nyo nilista natin yung percent. Tapos, alam nyo lang na dapat ang total yan 100%. Diba? Tapos, nilista natin dito yung corresponding absolute na number. And then, ito yung pinaka-total. Okay? Ganun lang din. Yung una nating problem kanina, tignan nyo, diba? Merong percent. Tapos, ito yung pinaka-absolute number na katumbas. Tapos, ito din yung total. Okay? So, ganun lang. Okay? Now, let's move doon sa last na part nitong lesson na to. Meron lang another format ng problem na normal na lumalabas din pagdating sa mga exams. Okay? And then, pero dito muna tayo sa simpleng paano siya ina-articulate, okay? Pagdating sa problem. Ginagamit ng mga terms usually is the increase, decrease, discounted, ganyan. Okay? So, pag meron kang sinabing 100 is increased by 20%, ibig sabihin yung 100 nag-increase ng 20%. Ang tatandaan nyo naman dito, ito lang yung tip ko dito kapag sa ganitong uri na ng problem. Kasi dito, meron ng changes, okay? It's either tumaas or bumaba. Kanina kasi, sinasabi lang, ito yung percent, tapos, yan na, ito times mo sa base, makukuha mo yung, di ba? Base times rate equals percent. Dito naman, ang nangyayari, may changes na. Either tumaas or bumaba. So, ang tatandaan nyo lang lagi, para siyang original value. Okay? Original. And then,
plus yung change. Okay? Ay, plus or minus man yan. And then, ito na yung new. Okay? Very fundamental, di ba? Original, ano yung nangyari? Nag-plus ka ba or minus? Tapos, ito na yung new. Ngayon, gusto ko lang mag-zoom in kayo dito sa change. Okay? So, halimbawa, punta na tayo kagad sa letter A. Pag sinabi 100 ay in-increase by 20%. So, ang pinaka-original value mo dyan is yung 100. Tama? Okay. Increase by 20%. So, itong 20%, ito yung pinaka-change. So, ang gagawin nyo is kukunin nyo yung 20% of 100. Okay? So, sa case na to, ano ang 20% of 100? So, i-apply nyo na dyan yung kaninang pinag-aralan natin. Okay? Pero ngayon, sa case na to, parte lang siya nung isang kabuuang solution. Okay? So, what is 20% of 100? Sige, pwede nyo i-solve. Okay? So, ang 20% of 100, pwede nyo i-mental math, that is just 20. Tama? Since increase yan, ipa-plus mo yung 20 na yun doon sa 100, kaya magiging sagot natin is 120. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, the answer here is 120. Okay? Next. 200 is increased by 50%. So, plus 200 increase, so plus by 50%. So, anong gagawin ko? 50% nino? 50% of the 200. Okay? Pero itong 50% of 200, kailangan kong isolve yan separately. Ano ang 50% ng 200? Mental math na lang din yan. That is 100. Tama? So, the final answer is 300. Okay? Next, letter C. Di ba madali lang naman? Letter C, 150 is decreased, so minus, by 30%. So, ano yung change natin? 30%. Pero 30% nino? 30% of the 150. So, isosolve nyo muna tong 30% of 150. Okay? So, ano yung 30% of 150? 30% of 150 is... Yan ay katumbas lang ng 45. Okay? So, when you do the math, 0.30 times 150, the answer is 45. So, 150 minus 45, ano magiging sagot dito? So, 4, 10 minus 5, 105. Okay? Next, letter D. 200 is discounted by 40%. Okay? Iniba lang yung term, pero the same meaning lang din yan. So, 200, ito yung original, and then plus or minus, so sa case na to minus, then discount by 40%. So, anong gagawin ko? Ang ibabas ko dyan is the 40% of 200. Okay? Now, isolve nyo to separately. What is 40% of 200? So, 40% of 200 is 80. Tama? Okay? So, burahin ko lang yan. Ibabawas ko dyan yung 80. So, 200 minus 80 is 120. The answer is 120. Okay? So, yun lang. Okay? So, now, for practice part, yan, sagutan nyo na siya. Ganun, same diskarte tayo. You can pause the video and then sagutan nyo to. Okay? Okay, so ito yung sagot. 375, 168, 210, and 424.15. Okay? Baka magalit lang kayo sa akin sa letter D kasi may butal. So, pero the same lang din yan. Okay? Now, okay. Make sure na mapalabas nyo tong sagot na to. Okay? Meron lang ako another tip sa inyo paano magsasagot ng ganito. So, yung tinuro ko kaninang solution, that's the long route. Okay? So, di ba? Original, tapos pinapa-plus or minus ko sa inyo. Meron kayong sinosolve dito, and then this is the new. Okay? The other route is, which is going to help you, much simpler sa pag-understand is, so halimbawa, yung letter A,
ang sabi 100 is increased by. So, ang gagawin nyo lang, ita-times nyo lang to doon sa 1 plus yung percent na binigay. Okay? Ano ibig kong sabihin dyan? So, 100, ita-times mo lang sa, ano yung percent na binigay? 20%, di ba? Ang 20% ay, ilan yan sa decimal? 0.2. So, 1 plus 0.2. So, ibig sabihin, meron akong 100 times, what is 1 plus 0.2? 1.2. Okay? Ngayon, di ba, meron tayong shortcut kapag nagmumultiply to numbers with 0. Since multiple yan ng 10, itong decimal place, i-move ko to the right ng 2 beses. So, 1, 2. So, magkakaroon ako ng 120. Ayun na siya. Okay? Tatandaan nyo lang, yung original, i-multiply nyo dun sa 1 plus percent. Okay? Dun sa letter B, ano nangyari? 200 is increased by, so 200, ita-times ko sa 1 plus yung percent. Ano yung percent? 50%, di ba? So, ita-times ko lang siya sa 1.5 or 1.50. I-try nyo. Anong 200 times 1.5? Ayun, 300 lang din yan. Okay? So, kapag nag-increase or merong interest, yung original number, ita-times nyo lang sa 1 plus yung percent. Okay? Na nakadecimal. So, halimbawa, itong practice. Hindi ko pinakita yung long solution, pero patunayan natin. So, mangyayari lang dyan is, halimbawa, letter A. Mangyayari, 300 times 1.25. So, itry nyo isolve yan. 300 times 1.25. The answer is 375. Okay? So, now, yun yung isang shortcut pagdating dun sa increase. Paano naman pagdating sa decrease? Ito naman yung gagawin nyo na mamaya applicable to pagdating sa problem. So, halimbawa letter C, 150, nag-decrease daw ng 30%. Ganito nyo siya imaginein. Yung 150, may component ito na 30%. May component ito na, kung meron siyang 30%, ano yung another component niya? 70%. Okay? Di ba sabi, decrease by 30%. So, ibig sabihin, nawala yung 30% niya. Okay? So, ibig sabihin, kung nawala yung 30% niya, anong natira sa kanya? 70% niya. So, pwede mong isolve yung letter C as, kunin mo lang yung 70% of 150. Okay? So, i-times mo lang to, 150 times 0.7, the answer is 105. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, ang kinukuha mo naman is yung matitira. Kasi nga, sinabi na itong 30% na to, mawawala siya. Okay? Nagets nyo ba yun? So, punta tayo dun sa letter D. Mas maintindihan nyo because of the term discount. Parang, ayun nga, parang sa mga, ano lang din yan, sa mga damit. So, isipin nyo na lang ito. 200 pesos yung damit, halimbawa. 200 pesos. Discounted by 40%. Okay? Di ba yung discount? Ito yung tinatanggal mo sa presyo di ba? So, kung meron kang tinanggal na 40%, ano nga ba ulit ang kabuuan na pinag-usapan natin pag sinabing percent? 100%, di ba? So, kung yung 40% na component, tinanggal natin, ilan yung matitira sa'yo? 60%. So, ang binabayaran mo kapag merong damit na nakasale na 40% is yung 60%. So, ang gawin mo lang, kunin mo na kagad yung 60% ng 200. What is 60% of 200? Pag minultiply mo yung 0.6 times 200, that is 120. Okay? So, that's another route. So, in-explain ko sa inyo paano yung long route, which is original, plus minus, kung ano man yung change is equal to new. Or, yung itong simpler route. Di ba? Kapag increase, yung original, ito times mo lang sa 1 plus percent something. Pag naman nag-reduce or discount, ano nangyayari? Hanapin mo lang yung component na matitira. And then, i-times mo na kagad. Okay? Ganun lang siya kasimple. Di ba? So, hopefully, nag-gets nyo yung concept na yon para mas madali nyo siyang isosolve next time. Okay? So now, jump tayo dito sa problems. We have 4 problems here. Mabilis na lang ito. Okay? So, sample. Unang problem, Anna went to SM North because of the 6/6 sale
And then she was able to buy a dress at 720 pesos at 25% discount. How much is the original price of the dress? How much is the discount? Okay? So, ang pwede kong gawin dyan is isulat natin yung guidelines natin kanina. Original, and then ito yung change, and then ito yung new. Okay? Okay? So, sabi, she was able to buy a dress at 720 pesos. So, kapag in-interpret mo yung sentence, tingin mo ba yung 720 pesos is the original price or ito na yung discounted price? Nabili na niya di ba? Nabili niya sa ganitong halaga. And take note of the word after the 25%. So, ibig sabihin, itong 720 pesos na amount, ito na yung pinaka-final amount, which is the new amount. Okay? Nakuha? Okay. Now, after the 25%. So, ibig sabihin, itong 720 pesos na to, ito ay, anong bahagi ito ng kabuuan? This is the 75%. Nakuha ba yun? Okay? Kasi yung pinaka-change kanina, ito yung 25%, which is the discount. So, dalawa yung tinatanong sa atin. Hinahanap sa atin yung original price, which is ito. Diba? Ito alam natin nanggaling siya sa, ito yung 100% ng presyo, kabuuan ng presyo. And then, tinatanong din sa atin, magkano yung discount. Pero, naiintindihan natin mula dun sa problem na yung 720 pesos, ito yung 75% ng kabuuan. Okay? So, parang nagsasolve na lang kayo ng anong problem yan dun sa kanina. Parang, kapag translate natin yan, parang ganito na lang yan. 720 is 75% of what number? Parang ganun na lang siya. Nakukuha nyo ba? Di ba? So, paano natin sasolve yan? So, 720 is 75% of what number? Or, pag translate nyo, parang ano lang din yan. 75% of x is 720. Tama? So, paano ko isasolve? 75 out of 100 times x is equal to 720. Okay? And then, to solve for x, ilipat ko lang to. 720 times 100, divide both sides by 75. Okay? And then, you do the math here. What is 720 times 100 out of 7 divided by 75? So, this is 960. Okay? So, ibig sabihin, ang original price natin is 960 pesos. And then, how much is the discount? Then, kunin na lang natin yung 25% ng 960. O kaya naman, i-minus mo na lang yung 960 minus 720, which is 240 pesos. Okay? And then, kung gusto mong i-double check na yung 240 pesos is really at 25%, yung 240 divide by 960. Okay? Tama ba? Kapag nilowest term natin yan, dapat 1/4 yan. Okay? Anong GCF yan? Ang GCF niyan kapag nilowest term mo is actually 240 din. Yung 240 divided by 240 is 1. And then yung 960 divided by 240 is 4 yan. Okay? Which proves na this is really 1/4 or 25% of the original price. Okay? So, ang suggestion ko pag nagsasolve kayo ng ganyang problem is gawa lang kayo ng ganyang list and then analyze natin siya one by one. Okay? Let's have the practice, pero sagutan natin ng magkasama. So, Mark bought a bag price at 399 pesos without tax. Okay? But upon payment with 12% value-added tax, how much does he need to pay in total? How much is VAT? Okay? So, gawin natin guided yung pag-solve nyo. Solve nyo rin habang sinasolve natin dito. This is the orig, this is the change, and this is the new. Okay? So, ang bag ay may halaga na 399 pesos. Wala pang tax. So, ito yung pinaka 399. That's the original. Okay? But upon payment with 12% value-added tax, so anong gagawin natin? Idadagdag lang natin yung 12% dito sa 399. So, ibig sabihin, ito yung 12% of 399. Okay? So, how much is the VAT?
di kunin lang natin 12% of 399. What is 12% of 399? Hanapin natin yan. Okay? So, solve for this. And then, ito na yung isang tanong. And then, yung isa pang tanong, how much does he need to pay in total? So, 399 plus, kung ano yung sagot dito, that's the final answer. Or simply, ano yung shortcut natin kanina? Naalala nyo? Original price, ito times lang natin sa 1 plus yung percent. Sa case na to is 12%, di ba? So, 1.12. So, 399 times 1.12. So, pag kinuha niyo yung 12% of 399, that's going to be 47.88. Okay? And then, kapag in-add natin ng 399 plus 47.88, anong magiging sagot dito? So, addition of decimal. Yan. Tignan nyo na nadaanan natin lahat. 16, 14, 446.88. Okay? Pesos. So, the discount is 47.88. And then, the final price that he needs to pay is 446.88 with VAT. Okay. We have sample here and another practice problem. Medyo may pagka-geometry naman siya ng konti. Very basic lang about polygon. Okay? Sabi, the area of rectangle is calculated by multiplying the length and the width. Okay? And then a rectangle has a dimension of 12 by 5. So kapag ganyan, ang suggestion ko sa inyo, i-draw nyo siya. Okay? So ang gagawin ko lang dito is, meron akong 12, let's say 12 cm by 5 cm. Okay? Ito yung original. Yan. If you increase the length by 50%, anong gagawin ko dun sa 12? I-increase ko siya by 50%. Ito, pwede mo na i-mental math kagad. So, yung 12 cm, anong mangyayari sa kanya? Pag in-increase mo siya ng 50%. Ano bang 50% ng 12? Diba 6? So, yung 6 i-add ko lang sa 12. So, magkakaroon ako ng 18 cm. Nasundan kung paano nagka-18? Diba? 50% daw nag-increase yung 12. So, kumbaga dun sa kaninang sinasolve natin, 12 is increased by 50%. Ganyan nyo siya isa-solve. Okay? And then, reduce the width by 20%. So, yung 5 cm, nabawasan naman ng 20%. So, ilan matitira? So, parang discount lang din to. So, parang ganito siya. Out of the 5 cm, may 20% component, merong 80% component. Saan galing yung 80%? Kasi 100%. Itong 20%, ito yung nawala, reduced by 20%. So, kukunin mo na lang yung 80% ng 5 cm. So, ano 80% ng 5 cm? 4 cm. So, ano yung magiging bago nating rectangle? Magkakaroon ka na ng 18 cm by 4 cm. Okay? So, now, ito na yung kukunin nating area. So, ano yung area kanina? Kung original, 5 by 12, anong area niyan? 60 cm squared, tama? Pero yung new, area ng new, ano na ang 4 times 18? 18 times 4 is, tama ba? 18 times 4, ilan yan? 32, 72 cm. Okay? So, ang new area is 72 cm squared. And then, meron lang isang tanong, by what percent? Ayan, ito. Paano nyo isosolve yan pag tinanong? Yung area ng bagong rectangle, ilang percent ang itinaas compared dun sa original. Ang formula na lang yan is ganito. Area new minus original over original. And then times 100. Okay? Ang formula na to, ang tawag dito is the percent change. Okay? Mangyari para siyang ganito. 72 minus 60 over 60 times 100. Okay? Siguro na-touch nyo rin to sa chemistry, mga lab na mga problems. So, 72 minus 60 is, ilan yan? 72 minus 60 is 12. Tama? So, meron akong 12. Dito ko na isusulat. Over 60 times 100. So, what is 12 over 60 times 100? 12 divided by 12 is 5. 60 divided by
12 divided by 12 is 1. And then 60 divided by 12 is 5. And then times 100. Okay? So 1/5, ilang percent yan? 20%. Okay? So ibig sabihin, tumaas ka ng 20%. Okay? You increase by 20%. That's the answer. Okay? Okay, last. The area of triangle is calculated as base times height divided by 2. A triangle has a base of 6 and then a height of 8. Okay, so ito yung original. And then, if the base is increased by 50%, so yung 6 nag-increase ng 50%, ilan yon? Magiging ilan? Okay, you solve that. Mag-increase yung 6 ng 50%. Ano bang 50% ng 6? That is 3. So 6 plus 3 is magiging 9 na siya. And then the height is reduced by 50%. Okay? So kung ang height dati is 8, ano na siya ngayon? 4. Tama? Okay. What is the area of the resized triangle? So ano ang pwede nyo i-pause then i-continue yung pagsasolve pero ipapakita na natin yung solution. So anong area ng original? Base times height over 2. So ibig sabihin, base times height, 6 times 8 is 48 divided by 2, 24 cm squared. Okay? And then, how about the area ng new? Base times height, so 9 times 4, 36 divided by 2, 18 cm squared. Okay? So, is the area of new triangle bigger or smaller? The answer is smaller. Okay? Smaller, and then the new area is the 18 cm squared. And then by what percent? Ano yung formula ng percent change natin? Yung new minus old, new minus original over original. Okay? So sa case na to, 18 minus 24. What is 18 minus 24? Actually, absolute value talaga yan. So 18 minus 24 is ilan yan? 6, tama? And then may times 100 dito. So meron akong 6 over 24 times 100. So anong lowest term ng 6 over 24? 6 divided by 6 is 1. 24 divided by 6 is 4. Tama ba? Okay, times 100. So what is 1/4 times 100? That's 25%. So ibig sabihin, it became smaller by 25%. Okay? So medyo mahaba-haba itong discussion na to, pero I think this is one of the helpful discussions kasi common yan na kung saan tinatanong or ginagamit yung concept ng percentage. Okay? Increase, decrease, mga discount, VAT, pagdating sa mga word problems. Okay? As long as naiintindihan nyo yung fundamentals noong paggamit ng percent equals base times rate, which is meron tayong ibang way kung paano natin siya sinsolve kanina, di ba? Or inexplain, mas madali nyo na lang ding sasagutan yung mga ganitong uri ng problems. Okay? So that's it for this lesson. See you on the next lesson.